Mag-uumpisa ang bago nating storya sa loob ng isang paaralan na tinatawag nilang Royal Academy. Doon natin makikita na naglalaban ang ating bida na si Leon na may maikli at itim na buhok at si Leon na merong mahaba at dilaw na buhok. Tama, parehas Leon ang kanilang pangalan kaya dilaw na lang ang itatawag natin sa kalaban ng ating bida pag magkasama silang dalawa para hindi nakakalito. Sa isang iglap ay napatalsik ni Dilaw ang espada ng ating bida. Natomba ito sa lapag at nagalit dahil inisip niya na sobrang duga talaga ng kanilang mundo. Ngumiti lang si Dilaw kay Leon at nagpasalamat dahil siya na lang daw kasi sa buong academy ang lumalaban sa kanya. Galit naman na sinabi ng ating bida na dahil iyon sa sobra niyang lakas at pinaglalaroan lang kasi niya ang kanyang mga kalaban gaya ng ginagawa niya ngayon. Nagalit naman lalo si Leon nung sinabi sa kanya ni Dilaw na wala naman kasi siyang magagawa kung ganun sila kaina. Hindi na nakapagtimpi ang ating bida kaya tumalon ito sa harap ni Dilaw at sinabi na ang pinakaayaw nito sa kanya ay ang sobra niyang kayabangan. Habang nanunood ang iba sa kanilang laban ay napansin nila na kahit pinaglalaroan ni Dilaw si Leon ay nakakatagal pa rin ito hindi kagaya ng dati dahil lahat daw ng tao sa academy ay natatalo nito ng isang hampas lang. Natalo na ng tuluyan ang ating bida at makikita natin na nagpapahinga na lang ito sa isang lilim. Huminga na lang ito ng malalim dahil inisip niya na 3 taon na mula nung pumasok sa kanilang paaralan si Dilaw at hindi niya ito malampasan kahit gaano pa siya katyaga mag-ensayo. Kahit daw parehas sila ng pangalan ay sobrang magkaiba sila ng ugali at ang itsura at galaw daw nito ay parang kinuha galing sa isang bida sa fairy tale. Siguro daw ay hindi talaga totoo na isa lang siyang pangkaraniwang tao kaya pumunta na lang daw sana siya sa noble class kung saan siya nararapat. Bigla namang sumulpot si Dilaw doon at inalok na tulungang tumayo ang ating bida. Napabuntong hininga na lang si Leon dahil hindi naman niya ito pwedeng awayin dahil hindi naman daw kasi talaga masama ang ugali nito. Ang ginawa nito para umalis na si Dilaw ay sinenyasan na lang niya ito na hindi niya kailangan ng kanyang tulong. Pagkatapos nun ay meron silang narinig na babae na tumawag sa pangalan nilang dalawa na Leon. Pagkarinig dito ng ating bida ay agad na itong tumayo ay naglakad na paalis. Ang babaeng ito ay si Chloe at sinabi niya kay Leon na nabalitaan niya ang lahat. Hindi nakapagsalita ang ating bida dahil tinanong siya ng babae kung bakit na naman niya hinamon ng laban si Dilaw kahit alam naman niya na hindi siya mananalo. Lumapit sa kanya si Chloe at nakita ang sugatan niyang kamay kaya sinabi nito na gagamutin niya ito agad. Binawi naman ni Leon ang kanyang kamay at sinabi sa babae na ayos lang siya. Hindi naman iyon pinakinggan ni Chloe at sinabi na kailangan nila itong agapan agad at bigla na lang siyang sinigawan ng ating bida at sinabi na wag na lang siya nitong pakialaman. Nagulat si Chloe sa kanyang reaksyon pero wala na itong nagawa dahil umalis na din agad si Leon. Kinagabihan ay makikita natin ang ating bida na nag-eensayo mag-isa sa kagubatan. Habang hinahampas ang kanyang espada ay inisip niya na paano kaya kung naging dilaw din ang kanyang buhok, paano kung sinusuportahan din siya ng kanyang pamilya, at paano kung meron siyang malakas na master. Hinampes niya ng malakas ang kanyang espada at tinanong kung paano kaya kung meron siyang dugong bughaw. Habang nakatingin sa sira niyang espada ay sinabi na lang niya na wala naman na daw siyang magagawa dahil ang meron lang siya ay sipag. Narinig niya ang ingay mula sa loob at inisip na ngayon daw pala ang kaarawan ni Dilaw. Siguro daw ay binigyan siya ng academy ng magarbong party dahil siya ang tinuturing nilang karangalan ng paaralan. Humiga na lang ang ating bida sa lapag at sinabi na kailangan ulit niyang mag-ensayo bukas. Inisip nito na parang sinayang niya ang 3 taon ng kanyang buhay sa paaralan na iyon at inisip na sumuko na lang kaya. Gamulong-gulong ito sa lapag para matauhan at tumayo rin bigla para sigawan ang langit. Tinanong nito sa goddess kung para saan ang lahat ng ginawa niyang pagsisikap kung matatalo lang din pala ito ng talento. Napakamot na lang ito dahil para daw siyang baliw dahil hindi naman siya sasagutin ng goddess. Napadilat naman bigla si Leon dahil may napansin siyang ilaw at nagulat ito dahil nakita niya na merong nahuhulog sa langit papunta sa kanya. Lumipat muna saglit ang storya kila Chloe at tinanong nito si Dilaw kung nakita ba niya si Leon at sinabi lang nito na hindi. Wala din daw nakakita sa kanya sa mga dorm kaya akala niya ay nandoon sa party ang ating bida. Pilit nitong iniisip kung nasaan kaya nagsuot si Leon at sinabi naman ni Dilaw na hayaan niya na muna ito dahil kaarawan naman niya ngayon. Hindi ito narinig ng babae dahil sa pag-aalala niya kaya sinabi lang niya na kailangan niya itong hanapin.
Bigla naman may nagsalita sa likod ni Dilaw at tinawag siya nitong kamahalan at sinabing mukhang meron daw siyang problema. Lumigan ito sa kanya at sinabi kay Sir Gilbert na huwag siya nitong tawaging ganun dahil wala naman daw siya karapatan makuha ang titulong iyon at baka daw mabunyag ang kanyang totoong pagkatao. Nanghingi na lang ng tawad sa kanya ang matanda at binati na lang ito ng happy 17th birthday. Makalipas ang ilang sandali ay nabanggit ni Sir Gilbert ang prophecy na pinasa pa mula sa sinaunang imperial family na magaganap daw sa susunod na taon. Sa araw daw na tumungtong si Dilaw, ang isang miyembro ng imperial family sa tamang edad ay makikita daw ng lahat ang nangyari sa dating Holy King. Tinanong nito kung ang tinutukoy ba ng matanda ay ang great hero na si Roderick na 300 years ago at masyado naman daw atang mataas ang ekspektasyon nito sa kanya. Sabi ni Dilaw ay meron pa naman silang 1 taon para malaman kung mangyayari ba iyon kaya habang naghihintay ay kailangan niya si Chloe na merong napakagaling na talento sa magic at ang ating bida na si Leon na mas masipag pa sa kahit na sinong tao na kilala niya na maging kakampi. Ang eksaktong nakasaad sa prophecy ay pagtumungtong daw ang isang lalaki na merong pangalan ng Leon sa tamang edad, mahuhulog mula sa langit ang isang espada na tatalo sa lahat ng masama sa mundo. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakita at tinanong kung bakit merong espada na nahulog mula sa langit. Bigla itong napaupo ng maayos dahil meron siyang narinig na malalim na boses. Lumingon ito sa kanyang paligid para hanapin kung sino iyon at tinanong ng espada na hindi daw ba siya nakikita ni Leon sa kanyang harapan. Nagulat ito nang medyo may halong takot dahil paano daw nakakapagsalita ang espada. Dahil sa mga nangyari ay biglang naisip ng ating bida at sinabi na hindi kaya ang espada na nasa kanyang ay isang holy sword. Sumagot naman ito at sinabi na tama ang sinabi ni Leon at nandoon daw ang espada dahil sa kanya. Lagi daw niyang iniisip na sobrang duga ng mundo at ang mga taong meron na ang lahat ay nagkakaroon pa lalo at ang mga wala ay lalo pang nawawalan. Pero, sinabi sa kanya ng espada na kailangan ibigay ang oportunidad ng patas. Ang mga taong walang tigil na nagsisikap lang daw at ginagawa ang lahat para lumakas ang mga taong karapat-dapat. Sinabi nito bigla sa ating bida na narinig daw niya na nagrereklamo siya kanina sa goddess at tinanong ito kung sa tingin ba niya ay karapat-dapat siya. Napaisip naman ito saglit at sinigaw sa espada na alam niya sa kanyang sarili na siya ay karapat-dapat. Kung ganun ay kunin daw niya ang espada at ibibigay nito sa ating bida ang pagkakataon na patunayan ang kanyang mga sinabi. Habang bumababa ay inisip ni Leon na alam daw niya ang mangyayari pag kinuha niya ang Holy Sword. Totoo daw na hindi talaga patas ang kanyang buhay kahit saan mo tignan pero pag ginawa daw niya iyon ay parang masasayang lang ang ginawa niyang ensayo ng 3 taon ng walang pahinga. Nagulat ang espada dahil pagkaharap sa kanya ng ating bida ay sinabi nito na hindi din daw iyon patas. Ayaw daw mawalan ng kwenta ni Leon ang lahat ng kanyang ginawa para lang lumakas bigla. Paalis na sana doon ang ating bida pero sinabi sa kanya ng espada na siya na nga ito. Dahil daw sa ginawa niyang iyon ay nakita ng espada na karapat-dapat si Leon at tinawag itong hero. Lumiwanag ito ng malakas at sinabi sa ating bida na bunutin na niya ang espada. Dahil daw sa malakas niyang mentalidad na hindi sumusuko kahit na ano ang mangyari at ang tiyaga na patunayan ng kanyang sarili sa lahat ang hinahanap ng Holy Sword. Sinabi nito na hindi niya lang ito binibigay sa kanya basta, napatunayan niya na karapat-dapat siya at ang oportunidad daw na iyon ay binigay ng espada ng patas. Dahil doon ay sinubukan ng bunutin ni Leon ang espada at sinabi nito sa bida na ang kanyang pangalan ay Elcid at siya ang clone ng Holy King na si Rodrigo Caldies Elvavar at ang espadang iyon daw ang magsisilbing ilaw ng kanilang henerasyon. Nabunat na din sa wakas ng ating bida ang espada at tinawag siyang master ni Elcid at sinabing tatalunin nilang dalawa ang lahat ng masama sa mundong iyon. Bigla namang may lumabas na eskina at nakikita natin ang totoong itsura ni Elcid at tinanong nito sa kanyang kausap kung bakit siya nito tinawag. Tinanong ng kanyang kausap kung bakit nito sinira ang prophecy at sumama sa isang pangkaraniwang tao at sinabi naman nito na Lion din naman ang ibig sabihin ng pangalan ng ating bida. Kahit daw galing sa Imperial Empire ang prophecy na iyon ay hindi naman daw nakasulat na kailangan mapunta ito sa kanilang miyembro. Ang isang leon daw kasi na galing sa Empire ay hindi naabot ang kanyang hinahanap dahil kahit meron itong talento ay kulang naman ito sa lakas ng loob at tiyaga. Sinabi lang ni Elcid sa kanyang kausap na huwag mag-alala dahil gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para maging mas malakas pa si Leon sa dating hero.
Dumating na ang umaga at pagkagising ng ating bida ay akala nito na panaginip lang ang lahat ng nangyari sa kanya kagabi. Pagkabangon nito ay nakita niya agad ang espada kaya naisip nito na totoo talaga ang lahat. Nagulat ito nung sinabi ng espada na pinapaalala nito na siya ang oportunidad na nakuha ni Leon pero wag daw niyang isipin na lalakas siya agad dahil lang dito. Lumabas sa espada ang kaluluwa ni Elcid at sinabi na mas hihirap pa ang kanyang mga pagdadaanan. Ang mga tao daw na binibigyan ng napakagandang oportunidad ay may kapantay din na kapalit. Hihirap lalo ang kanyang buhay dahil ito lang daw ang daan para lumakas. Alam ito ng ating bida kaya ngumiti lang siya kay Elcid at sinabi na handa itong gawin ang lahat. Kung ganun daw ay magayos na siya at dumiretso na agad sa drill hall. Sinabi ni Elcid na kailangan daw niyang makita kung paano gumamit ng espada ang ating bida para maturuan siya nito ng tama. Pagkalabas nila ay napansin ni Elcid na madilim pa at masyado pa palang maaga. Pagkatingin nito kay Leon ay nakita niya na hindi ito mapakali kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Sinabi nito na nasa loob pa rin sila ng academy at masyado daw madaling mapansin ang kanyang espada kaya hindi niya alam ang sasabihin pag merong nakakita sa kanya at tinanong kung ano at saan ito galing. Sinabi ni Elcid na hindi kailangan mag-alala ni Leon dahil meron siyang paraan para doon. Bigla na lang nag-ilaw ang kanyang espada at napunta ito sa kanyang kamay. Sinabi niya na pwede na niyang ilabas at itago ang espada kahit kailan niya gusto at ang katawan naman niya ay hindi nakikita ng iba kaya okay na ang lahat. Makalipas ang ilang sandali ay pinag-umpisa na ni Elcid ang ating bida at sinabi na ipakita niya ang kanyang lakas. Dahan-daang binunot ni Leon ang kanyang espada at malungkot na sinabi na hindi daw ito matutuwa sa kanyang makikita. Sinabi naman ni Elcid na hindi kailangan mag-alala ni Leon dahil alam daw niya na ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya sa pagkakataon na binigay sa kanya. Dahil doon ay ginanahan bigla ang ating bida at hinawakan na ang kanyang espada para naghanda. Hinampes niya ito gamit ang lahat ng kanyang nalalaman at napansin nito na parang merong kakaiba. Ilang libong beses na daw niyang ginawa ang mga galaw na iyon pero dahil lang sa pagtitiwala sa kanya ni Elcid ay parang may lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Nakita na ng spirit ang kailangan niyang makita at pinatigil na nito ang ating bida. Sinabi nito na sa ginagawa niya ay bibigay talaga ang kanyang espada. Hindi naman ito napansin ni Leon at pagtingin niya sa kanyang espada at sira-sira na pala ito. Sinabi ni Elcid na sa paulit-ulit na training ng basics ay natutunan siguro niya iyon at hindi ito napansin ng ating bida na kaya niya pala itong gamitin. Tinanong naman ni Leon sa spirit kung ano ang nangyari at sinabi lang nito na hindi pa niya ito kailangan malaman. Hindi daw siya lalakas kung aasa lang siya doon at ituturo na lang daw ito sa kanya ni Elcid sa tamang panahon. Sinabi din nito sa ating bida na matyaga siyang nag-ensayo ng basics kaya wala naman daw itong masasabi sa kanya at pwede na nitong ituro kung paano igalaw ng tama ang kanyang katawan. Ang pundasyon daw ng martial arts ay ang tamang paggalaw ng isang tao ng kanyang katawan. Pinatakbo nito ang ating bida at sinabi na hindi siya pwedeng tumigil hanggat hindi sinasabi ng spirit. Dinagdag pa nito na kailangang gawin ni Leon ang mga sasabihin ni Elcid habang tumatakbo katulad na lang ng tumakbo ng isa lang ang paa, mag-handstand, at kung ano-ano pa. Sinabi ng ating bida na tiwala siya sa abilidad niyang tumakbo pero ngayon lang daw siya nakaranas ng ganun at hindi niya alam kung para saan ito. Pero, inisip ni Leon na kung lalakas siya dahil dito ay hindi daw siya magrereklamo at gagawin na lang niya ito. Inisip ni Elcid na napakagandang canvas ni Leon at karapat-dapat daw talaga itong guhitan. Para daw siyang isang lalagyanan na kahit na ano ang ilagay ay makukuha niya. Kahit konti lang daw ang malaman niyang swordsmanship at experience na galing sa mga hero dati ay sapat na daw iyon para maabot ng ating bida ang swordmaster. Makalipas ang ilang oras ay makikita natin na nasa loob na ng klase ang ating bida at natutulog ito dahil pagod siya sa ginawa nilang training kaninang madaling araw. Ginaising naman ito ni Elcid at sinabi sa kanya na hindi lang dapat siya puro ensayo dahil kailangan din niyang makinig sa klase. Hirap na hirap si Leon dahil pinipigil niya ang kanyang sarili para hindi makatulog. Tinawag ng spirit ang ating bida at sinabi na alam na daw niya kung ano ang una niyang ituturo kay Leon. Tinanong ni Elcid kung ano sa tingin niya ang kanyang kulang at sinabi nito na swordsmanship o kaya aura. Sinabi ng spirit na mali iyon dahil ang kailangan daw niya ay isang malinaw na mata. Pinaliwanag niya na ayon sa lumang pag-aaral ay kailangan muna ng mata, bilis, tibay ng loob,
at huli lang ang iyong lakas. Sinabi ni Elcid na hindi naman daw sa hindi importante ang lakas pero mas mahalaga lang daw talaga na matutunan muna ang unang tatlo. Napaisip naman si Leon dahil ngayon lang daw niya narinig na kailangan din palang palakasin ang kanilang mga mata. Inumpisahan naman na nito agad ang training kahit hindi pa sinasabi sa kanya ni Elcid at ginalaw ng mabilis ang kanyang ulo at mata. Pagkatigil nito ay sinabi sa kanya ng spirit na ituturo daw niya kay Leon kung paano gamitin ng totoo ang kanyang mga mata. Pinatingin nito ang ating bida sa harap at sinabing tignan niya ang teacher. Gamitin daw niyang focus point ang guro at bibigyan daw siya ni Elcid ng 10 segundo para kabisaduhin ang lahat ng kanyang nakikita. Habang nakatingin ay inisip niya ang kulay ng board, hawak na kahoy, medyo namumute ang buhok, bigete, at tiyan. Sinabi ng spirit na tapos na ang kanyang 10 segundo at ipikit daw niya ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala ang ating bida nung tinanong sa kanya ni Elcid kung ilan daw ang lahat ng linya na nakasulat sa blackboard. Akala daw ba niya ay ang kailangan niyang kabisaduhin ay ang teacher at sinabi naman ng spirit na ang sinabi lang niya ay gamitin lang niya ito para mag-focus. Alam ni Elcid na walang maalala si Leon kahit isa kaya tinanong nito kung bakit daw kaya ganon. Simple lang daw ang sagot at ito ay dahil ang akala lang daw ni Leon na importante ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Marami daw nasasayang sa paningin ng isang tao dahil ang nagagamit lang ng karamihan ay 120 degrees at ang kapasidad daw nito ay 220 degrees, ang kailangan daw niyang gawin ay subukang gamitin ang buo niyang paningin at kabisaduhin ang lahat ng nakikita niya ng parang isang drawing. Kailangan daw talaga niya itong matutunan dahil pag tumagal, 24/7 na niya itong gagamitin at hindi lang 10 segundo. Habang sinusubukan ay iniisip ni Leon na gusto niyang sabihin kay Elcid na imposible ang kanyang pinapagawa pero hindi naman daw niya inaasahan na magiging madali ang mga turo ng isang holy sword kaya kailangan na lang daw niyang gawin ang kanyang makakaya. Buong araw nilang ginawa ito at nang matapos na ang lahat ng kanyang klase ay makikita natin na para itong lantang gulay. Sinabi nito na sobrang sakit ng kanyang mga mata at para din daw mahahati ang kanyang ulo sa sakit. Sinabi ni Elcid na mahusay ang ginawa ni Leon at sinabi na kaya daw masakit ang kanyang mata ay dahil natuyo ito ng sobra sa kakadilat. Pero, ang sakit daw ng ulo niya ay kakaiba dahil nabuksan daw kasi ni Leon ang isang skill na habang buhay niyang hindi ginamit. Kinumpara ito ng spirit sa namamagang muscle pagkatapos magbuhat para madali itong maintindihan ng ating bida. Medyo nagets naman na daw ito ni Leon kaya sinabi sa kanya ng spirit na itutuloy na nila ang kanilang ginagawa. Pinatingin siya ni Elcid sa lalagyanan ng kandila na nakasabit sa pader at tinanong kung ilan ang nakalagay doon. Pagkasabi ng tatlo ay tinanong niya kung meron bang salamin at necktie ang lalaking nakasalubong nila 3 seconds ago. Ginawa nila ito ng paulit-ulit sa lahat ng kanilang makikita hanggang sa makarating na sila sa kwarto ng ating bida. Pagkahiga ay hindi na nito kinaya at napahawak na lang siya sa kanyang mata dahil sa sobrang sakit. Panuri ni Elcid si Leon dahil sa tiyaga nito at hindi man lang daw ito nagtanong kung pwede ba silang huminto o magpahinga. Tinanong ng ating bida kung papayag ba siya kung nagtanong ito at sinabi naman ng spirit na hindi. Habang nagpapahinga, sinabi sa kanya ni Elcid na hindi din maganda ang masanay dahil ang ibig sabihin daw nito ay tumitigil na ang kanyang katawan sa pag-abante. Kahit may magagandang may dudulot daw ang paulit-ulit na training ay magkakaroon sila ng malaking problema kung makahanap ang kanyang katawan ng shortcut para mas madali itong gawin. Ang pinakamaganda daw nilang magagawa ay ang pagpalit-palit ng training para hindi ito paulit-ulit. Sinabi naman ng ating bida na iyon siguro ang rason kung bakit siya pinapatakbo ni Elcid ng kakaiba. Tama daw at ginagawa niya iyon para magawa ni Leon ang mga bagay na hindi sanay ang kanyang katawan. Sinabi nito na nakukuha daw ng mga tao ang kanilang kaalaman kung paano sila mamuhay at mag-ensayo. Ang mga mangingisda daw ay maganda ang balanse at ang mga mangangaso naman ay magaling itago ang kanilang presensya. Nakuha naman na ito ng ating bida at sinabi na ang training na ginagawa ni Elcid ay para palakasin ang kanyang kahinaan. Ang lakas ni Leon ay ang kanyang stamina, mentalidad, at ang basics ng swordsmanship. Ang kahinaan naman daw niya at ang kailangan nilang ayusin ay ang kanyang pisikal at mental na flexibility dahil nanigas na ito dahil sa ilang taon na paulit-ulit niyang training. Tinanong naman ni Leon kung paano naman daw ang swordsmanship at aura kaya napabuntong hininga na lang si Elcid. Galit na lumapit sa mukha ni Leon ang spirit at tinanong kung bakit naman niya ito agad ituturo sa kanya.
Pinaglaruan nga lang daw siya ni Dilaw nang hindi gumagamit ng aura kaya kung biglaan na lang siyang gagaling ay magtataka daw ang mga tao. Sinabi nito na wag daw siyang maatat dahil ituturo niya ito lahat sa ating bida paglabas niya ng academy. Sa ngayon, ibuhos na daw muna niya ang lahat sa paggamit ng tama sa kanyang mata para lumiit naman kahit paano ang agwat nila ni Dilaw. Dahil doon ay ginanahan si Leon at sinabi na hindi na siya makapaghintay sa susunod nilang training. Pinigil naman ni Elsed ang ating bida at sinabi na meron siyang idadagdag. Gaya ng sinabi niya kanina ay hindi maganda ang paulit-ulit na training dahil masasanay siya kaya simula bukas, merong parusa sa bawat mali niyang isasagot.